Hallelujah. Praise the Lord. Let us pray. Yes, O God, we stand in your promises, O Lord. At salamat po, Panginoon, because we are here, O God, to be recipients of your promises, O Lord. Father, as we commit our lives unto you, we pray, O God, that occupy us, Lord. Occupy our lives from head to toe, Lord, even in all aspects of our life, Panginoon. Apo, adang si kakaditi agtimag, si kakaditi mag-isuro ka na kami. Si ka, O Lord, iti-teacher me this afternoon, O God. I am just your instrument, Lord, to speak forth your powerful word, O God. Father, have your way as we continue to invite the Holy Spirit to move in the midst of us, even to those who are watching online, Panginoon. Lord, let your Holy Spirit give us that understanding. Tapnoy ka sa Apo para sa ganun, Panginoon, ay maintindihan po namin ang mga banal mong salita at maisapabuhay po namin sa araw-araw po, Panginoon, dito sa mundo. We thank you, Lord. Ikaw na ang siyang manguna sa bawat isa sa amin, O God. In Jesus' name, amen and amen. So, praise the Lord. Good afternoon, everyone. Good afternoon din sa mga lumabas at tayong mga lumabas. Kayo pala na lumabas at sa mga nanonood sa online. Amen. So we thank the Lord. I also want to thank the Lord for the safety of my family in the Philippines. Alam naman natin siguro na nagkaroon din ng lindol doon sa Pilipinas, di ba? Ay sa ano pala, sa Baguio. Okay? So we praise the Lord for the protection of our families there, and let's continue to pray for the Philippines. Kasi kanina, while ongoing yung J Bible study natin, nagpipreach si Pastor Darwin, and then biglang nagtakbuhan ang mga taga-Igapos at Panabo City Jail, and then yung computer nahulog, obvious na nahulog yung computer kasi nag-iba yung angle. So ibig sabihin na itinag, tapala mayroong 7.6 magnitude earthquake sa Davao. So mas malakas yun. 4.8 yung isang araw doon sa Baguio. Pero I think the center of that, the epicenter is in La Union. Okay? Ang 1990 earthquake sa Baguio was 7.8. So ang earthquake ngayon sa Davao kaninang umaga is 7.6. So ibig sabihin malakas. Okay, so let's pray for the Philippines and let's pray for our mga kababayan natin doon sa Mindanao, especially doon sa Davao, pati din sa Cebu habang nagre-recover ang mga kapatiran natin doon sa lindol din doon sa Cebu. So we can see here that bakit sunod-sunod, di ba? Kung tatanungin sana natin is, pagkatangag sa Saruno. But you know, God can speak through calamities. God can speak in various ways, one way or another. God speaks even in deathbed. God speaks even in sickness. God speaks even in termination. God speaks even in kung ano bang nangyayari sa ating mga buhay. These are ways of God in order for us to really awaken ourselves para magising po, para maglingkod po tayo, because now we are living in the very end of times. Amen? We are living in the very end of times, at kung ano yung mga nangyayari sa ating kapaligiran, these were all prophesied ahead of time. Nasabi na ito na mangyayari. So sabi ng Panginoon, you should not be surprised. Huwag kayong magulat. Apay nga ta, bakit kaya? Bakit nangyayari? Ito po ay mga naisulat bilang mga sinyales, signs ng nalalapit na pagdating ng ating Panginoon. Amen? So our topic this afternoon is timely. Dahil hindi naman natin alam na magkakalindol na Amen? But then, it's good because we need to prepare. That's why I titled my topic as preparing to meet God should be a priority. Kailangang priority sa lahat ng priority mo sa buhay, ang paghahanda mo to meet our God should be the first among all the priorities that you have in your life. Amen? Because in Amos chapter 4 verse 12, kung titignan po natin ang Amos, ano ang sabi niya dyan? Therefore, this is what I will do to you, Israel, yung mga anak niya, yung mga tao ng Diyos. Sabi niya, ito ang gagawin ko sa inyo. And because I will do this to you, Israel, prepare to meet your God. Kung babasahin natin from verse 1 until 11, makikita natin dito that God had been warning Israel. Winawarningan ng Panginoon ang Israel. Because Amos is
like an ordinary man lang. Ordinaryo lang na tao ni Amos. Hindi siya mayaman, hindi mataas ang kanyang katungkulan. Okay? He is just an ordinary man. Pero ginamit siya ng Panginoon para warningan ang mga Israelites. Kasi nga, they are doing their own thing. Ayaw nilang makinig. That's why God spoke not only through the prophets in the Bible, but even through famine, pati earthquake, mga drought, tagtuyo, plagues, mga sakuna, mga disasters, wars, mga away, nations against nations, devastating catastrophes, lahat ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Yan ang mga pamamaraan ng Diyos. Para sa ganun ay magising ang mga tao at magsisi sila. Kaya ginamit ng Panginoon na mag-warning si Amos. Warningan mo ang mga Israelites, pero wala pa rin silang ginagawa. Hindi pa rin sila nagsisisi. Kaya kung yung mga titignan natin yung preceding verses dito, ayan, ipinakita ng Panginoon, sabi nga, ginutom po kayo. I did not give you food in order for you to experience how it is na magutom, and yet you refuse to repent. I sent rain to another place, not to your place. Sabi nga, pinagtudok di bahir nga bantay, gumangko na kayo maikan ti todo. Wala na ijay. Because you are natangkan ti ulo yun. Sabi niya, yan ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Pagdidisiplina ng Panginoon, and yet ayaw pa rin nilang makinig. Kaya sabi ng Panginoon, lahat ng ito gagawin ko Israel sa inyo. And I will do this, so prepare to meet your God. Have you ever experienced na kapag nagagalit yung mga parents natin noon, sasabihin nila, agsagana kayo talaga. At text doon ti may sakit ko na, Mama, ni aning katkastoy. At text mo ti may sakit, Mama, ni manang katkastoy. At text ni Mama na, agsagana kayo, makaawi na lang, agsagana kayo. Diba? Have you ever experienced that? Na, sige, urayin niyo siya, agsagana kayo dita. Ganon din ang feeling ng Panginoon. Ayaw nung makinig, prepare for me to come, sabi niya. Kaya mag-prepare tayo kasi hindi biro ang pagbabalik ng ating Panginoon. When God will come, He will no longer come to be our Savior. He will come to be the judge. Hindi na siya ipapanganak muli na magiging baby. Babalik siya para kunin ang sinumang tapat na naglingkod sa Kanya. Amen? You know, in John chapter 14, verse 2 to 4, dito natin makikita na kahit paulit-ulit at talagang ang mga tao ay matitigas ang ulo, God is still intended man to be with Him in heaven. That's why He has prepared a room. He has prepared, kung titignan natin sa King James, di ba? He has prepared a mansion. Di ba? Sabi niya dyan, in my Father's house has many rooms, but in other versions, sabi niya, in my Father's house has many mansions. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And in the next verse, ano ang sabi niya? And if I go and prepare a place for you, I will come back. Babalik ako, maghahanda ako ng mga bahay ninyo doon, maghahanda ako ng mga rooms ninyo, maghahanda ako ng mga mansion ninyo doon sa langit. Praise the Lord. You know, very comforting ito. Hindi ka man magka-mansion dito sa lubong, dito sa mundo. Imagine, langit pa. Tapos si Lord White, the architect na, kasi kada contractor na. Oh, ni Lord Apple, just the contractor, ano nga niluluko. Amen. Amen? Nasira ang word na contractor dito sa mundo because of the things of the corruptions na nangyayari. Ang problema, damay-damay na pati yung mga matitino. Basta marinig natin ang contractor, corrupt. Kadugtong na ng corruption kaagad piman. So kawawa naman yung mga matitinong contractor, ano? Dahil sa corruption ng iba, nadamay pati yung mga gumagawa ng tama. Pero yan, ang magiging contractor ng ating mansion sa langit ay ang Panginoon mismo. So hindi niya i-control ang budget. Amen? So if I go and prepare a place for you, I will come back. Jesus will come back. And that is what we are waiting for. Bakit natin hinihintay? Bakit natin dinideclare that Jesus will be coming back? Because He said so. Imbaga na nga mismo siya ang nagsabi na babalik ako and I will take you to be with me so that you also may be where I am. Hallelujah!
And in the next verse, ano makikita natin? You know the way to the place where I am going. What is the way going to heaven? Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Kaya, we know the way, and the way to go to the Father in heaven is through Jesus Christ. Amen? There is no other way to go to the Father except through Him. Amen? So heaven has been prepared. Pero, heaven is a prepared place, but it is only for the prepared people. Yes, God promised, Jesus promised, that He has prepared heaven. But yung heaven na naihanda ay para sa mga handa na mga Kristiyano. Hindi pwede yung hindi handa. Okay? Heaven is prepared for the prepared people. Another thing, heaven has already been prepared for us, but we must prepare for heaven. In Sagana ni Apo Diyos, what is our counterpart? What is our counteraction? We prepare for heaven. Kahit nakahanda ang langit, kung hindi ka nakahanda, ready or not ready. Di ba? Mura pa nung naisagana din siya, nung ka nga nakasagana nga mapan, o di wala din silbi. Mura nung nakanagantin ka din siya, nung nga kaya't nga mapan, nung ka nga nakasagana, adi sorry. Isang bus lang pong papunta, isang flight lang. When Jesus comes to take us, when the rapture comes, that's the time we fly. Amen? Di ba din tayo next basak, pastora? Although meron namang next trip naman. Meron. After rapture, there is another way. You need to go through the great tribulation. Pero kailangan mong mapugutan. Kailangan mong ipaglaban ang pangalan ni Kristo. You need to go through severe suffering in order to prove your faith in God. So nga pa yung unahin pa lang DJ second trip. Permingan na rigat di Jai. So why don't we take the first flight? Tumayag tayo lang. Hallelujah. Amen? So yan ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod kahit mahirap magpatuloy tayo. So that when Jesus will come, we will be one of those who will fly to Him, together with Him, together with the saints, to go to heaven. Amen? So yan po mga kaibigan. Okay? So, the time left is a time for preparation. Itong natitirang araw, do not say na, ay, ang tagal-tagal naman ni Lord, naiinip na ako. You know, I heard the Word of God. I became a Christian when I was 21 years old. That was 1999. And the very first message na napakinggan ko is, Jesus is coming soon. 21 ako nung narinig ko yan. 49 na ako next month, wala pa si Jesus. Di ba? Kasanganyaman pang lukukuhan sa amin ako, Diyos. Yeah? But you know, the delay of God's coming would mean repentance and salvation to those who are perishing. No, in May 1999, abot awan. Diba? Kayo na iraman. Amen? So, agur-uray niya po, sinihintay niya na mas marami pa ang makadalo, mas marami pa ang makwalify para makapunta sa kanyang kaharian. Pero hindi po yan. Huwag mo po natin sabihin, ay, mabayag kaya, pero guray nga rin, at loko-loko apay, o maglaro muna ako. Ay, hindi po, dahil hindi po natin alam kung kailan ang kanyang pagdating. But with the things that we are experiencing right now, talagang magkakasunod na ang mga nangyayari. So, ibig sabihin, you know, naihalin tulad ang pagdating ng ating Panginoon through a mother na nanganganak. Labor pains, di ba? Yung mother, kayo ng mga nakapadas na nag-anak, the more, kapag malapit, nagkakalapit yung mga interval, kung malayo pa yung baby, every 30 minutes na labor pain. Pero kung malapit na, every minute na, kung mas malapit pa, every seconds na, sunod-sunod, and then the baby will come out. And it's the same in the coming of the Lord. Sabi ng Panginoon, kung nakikita nyo na, you do not know the exact time of God's coming, pero kung nakikita nyo na sunod-sunod ang mga pangyayari, that's the time that we can say that Jesus is really just around the corner about to come to take His saints. Amen? Kaya maghanda tayo. So how do we, naghahanda na tayo, mga tao ngayon may insurance, may yan, isang-sampot na mga ipagpas SSS da, tapos 60 da pension da, sambot nga ag-alatik St. Peter, para ada pagkabaungan no matay ka, isambot na ag-alakati, ano pa yan, pyramid, pagkalian, tibangkay.
Ano pa? Mga insurance para sa mga bata, sa mga education ng bata. Ano pa? Mga bahay. Ayan, sige, sambot amin. We prepare. Even uulamin bukas, we prepare the menu today. Okay? We prepare our clothes for the divine service tomorrow. Naghahanda tayo, retirement plan, and so on and so forth. Ang siste, ang dangerous is that we are so busy preparing all these things, neglecting our preparation to meet our God. Busy tayo, ay, masapang nga may ano ko na yung SSS ko kasi magpo-forgood na ako. Ay, kailangan makabili na ako ng mga insurance para meron akong fallback just in case. The thing is that people often forget to prepare for the most important thing, the coming of the Lord. Amen? Kaya pag-aaralan natin ngayon, hapon na ito, how are we going to prepare? Paano ba tayo maghahanda ng pastora? Number 1, prepare as a bride of Christ. Amen? Mag-prepare tayo na kagaya ng isang nobya. Okay? Prepare. We are the church is the bride of Christ. Mapalalaki ka man o mapababae ka, the church as a whole is called the bride because Jesus is the bridegroom. Okay, so we become the bride of Christ because there will be a wedding banquet in heaven. And so we need to prepare as a bride. Paano ba nagpe-prepare ang bride? Unang-una, bago ka matawag na bride, kailangan muna na may proposal. At tinanggap mo yung proposal. Kaya yan, bago magpakasal ang nobyo at nobya, mayroon mo ng engagement. Meron muna yung paluhod-luhod na, will you marry me? Di ba? At kapag sinabi ng bride na, yes, ay sinabi ng nobya na, yes, I will marry you. So, engaged sila. Tinanggap yung proposal for them to get married. So, ibig sabihin, yan ang unang requirement para before yung marriage, ano? And so it's the same. You know, Jesus Himself is proposing for a relationship. Sabi ni Jesus in Revelation, sabi niya, here I am knocking at the door of your house. If anyone hears my voice and hears me knocking, at pagbubuksan niya ako, sabi niya, here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. This is the invitation of God for a proposal for a relationship. Kaya kung tinanggap natin si Jesus, pinapasok natin sa ating mga puso, we have accepted the proposal of God. Amen? So ano pa? In 1 John 4:15 to 16, we need to prepare as a bride of Christ. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. Yes, kung tinatanggap natin si Jesus, and I believe that we have all acknowledged Jesus, accepted Jesus as our Lord and Savior. And in verse 16, ano ang sabi niya? And so we know that we rely on the love of God has for us. God is love, and whoever lives in love lives in God, and God in them. So God is love. So ibig sabihin, alam niyo, very strong proof ito that if you want to know kung you are living in God, if you are living in love. Amen? Pero kung ayaw mo, meron kang galit pa rin sa isang tao, dekada na ang nakakaraan, maraming taon na ang nakaraan, nandun pa rin yung galit mo, and yet you claim that you are a child of God. Questionable yun. Kasi sabi niya, God is love. Whoever lives in love, lives in God. So kailangan yung hatred mapalitan ng love. Yung sama ng loob, maalis yan, mapalitan ng love. Amen? So if you are able to forgive, if you are able to let go of all the offenses, sama ng loob, galit mo sa ibang tao, then you are living in love. You are living in God. Amen? Ayan. Ano pa? So, as a bride, we need to be filled with the Holy Spirit and allow Him to transform us. Yes. As a bride of Christ, kailangan na tayo po ay napuspos ng Espiritu Santo ng Panginoon. Ephesians 5:26 to 27. Ano ang sabi niya? To make her holy. Inihalin tulad ng Panginoon yung wife and husband. Okay? Na
dapat yung lalaki nire-respeto niya yung babae. And so like Christ, sabi niya dyan, like Christ na inihahanda din niya yung nobya to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. And to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any blemish, but holy and blameless. Yes, kaya yan, para tayo po ay maging bride ni Kristo, kailangang malinisan tayo, kailangang maging pure tayo. Kaya nga ang damit ng babae as a bride, white. It stands for purity and righteousness. Amen? Kaya hindi pwede ang black, pink. Ay, pink ko nga ata ko. Is it the favorite color ko? Hindi. White ang bride. Kasi it symbolizes something. It symbolizes purity and righteousness. Amen? Kaya yan, sabi ng Panginoon, that He is cleansing us to be presented as His bride, holy and blameless. Okay? Ano pa? In Ephesians 1:3. Ephesians 1:3. Oh, ito naman yung seal of the Holy Spirit. Praise be to God. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual. 1:13 pala. Okay? Nasabi niya dyan, we were marked with a seal, the promised Holy Spirit of God. Okay? So yan po. In order for us to be a bride of Christ, in our preparation, dapat we are filled with the Holy Spirit of God. We belong to Christ. Amen. Okay? In Revelation, we need to put on the dress. Okay? As a bride of Christ, dapat tama ang dress mo. Kaya sinasabi natin kanina na yung dress, proper dress is white because it stands for purity. And ano ang dress as a bride of Christ? Dapat na ihanda mo na ang dress mo. Revelation chapter 19 verse 7 to 8. Ano ang sabi niya? Let us rejoice and be glad and give Him glory. For the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Kaya yan, as a bride of Christ, dapat naghahanda tayo. Amen? O kahit man lang hindi namin na-experience, kami mga dalaga, isama na natin si Sandra. Nagre-recruit kami eh. Mga lahat ng dalaga dito. Tayong mga dalaga, hindi man natin ma-experience ang wedding dito sa lupa, ay merong wedding. Wedding of the Lamb in heaven. So we need to prepare, okay? And His bride has made herself ready. And in verse 8, ano ang sabi niya? Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Yan, ibibigyan tayo ng Panginoon. At ano ang ibig sabihin ng fine linen, bright and clean? Fine linen stands for the righteous acts of God's holy people. Amen? Yung righteousness natin, yung hindi talaga na literal na naka-white tayo o ano, yung righteousness natin gusto ng Panginoon na we clothe ourselves with the righteousness na nanggagaling po sa ating Panginoon. Yung obedience po natin. Amen? Ano ang isusuot natin na righteousness na yan? In Colossians chapter 3, verse 12 to 15. Sabi niya dito, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Ano pa? Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Ayan. So nga, dahito ti ikamus tayo haan nga literal ay sige garuta, agtawang tayo ti white. Iso ti ibabado tayo. Haan nga literal nga bado nga talaga nga white. DJ character tayo ti mapapudaw. For the wedding of the Lamb, yung character natin, yung image ng Panginoon sa atin, yun ang hahanapin niya. Kaya sabi ng Panginoon, clothe yourself with humility, compassion, love, patience, forgive. Kasi yung unforgiveness, kung yan, buot na itarugit. Ano? Dumi yan sa ating white clothing. So sabi nga, forgive, get away, get rid of all these things.
Sabi ng Panginoon, kaya yan po dapat ihanda po natin ang ating kasuotan for the wedding of the Lamb. Let us prepare as bride. Amen? And excited ang yung bride mo, kasarda ay excited na. So ganyan din ang excitement natin habang hinihintay po natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. And let us make sure that we are sealed. We have the engagement ring. Okay? We are sealed with the Holy Spirit of God. Kasi if we do not belong to God, sabi niya dito, if we do not have the Holy Spirit of God, we do not belong to Christ. So if we do not belong to Christ, we are not part of the wedding banquet in heaven. Amen? So we need to prepare as a bride. So kailangan ayusin natin. Dapat maganda tayo. Pero hindi yung kagandahan panlabas ang sinasabi natin dito. Yung kagandahan ng puso natin, we need to be pure and right before God. Yan po ang preparation natin as a bride of Christ. Amen? Ano pa? Let us prepare as a soldier naman. Amen? Let us prepare as a soldier. 2 Timothy chapter 2, verse 3 to 4. Makikita natin. Sabi niya dito, join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. And in the next verse, no one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. Yes! Ano ang makikita natin dito? As we prepare for the coming of the Lord, let us prepare like a soldier of Jesus Christ. Kailangan pleasing tayo sa commanding officer natin. At sino yung commanding officer? No other than Jesus. No other than God. Masakol nga obedient tayo, you know. These soldiers, if they want to please the commanding officer, lahat ay yes sir, yes sir. Kahit hirap na hirap sila, yes sir. Pagod na pagod sila, yes sir. Lahat ay yes. Kasi their obedience will please their commanding officer. O kapag masipag ang soldier na ito at laging yes sir ang sinasabi niya, the next promotion day, kasama siya na maipopromote. Why? Obedient siya. Lagi siyang yes sir sa kanya eh. And then, one more thing, one more characteristic of a good soldier is that they do not entangle themselves with matters of the world. They do not entangle themselves with civilian affairs. Ano ang ibig sabihin nito? They do not concern themselves with matters not related to their mission. Haan nga DJ, panda makikubat, tapos ano nakita ng agap-apang babae ka, panda ba lang makimarites? Haan ka nga, they are not distracted. Ano? If it is for mission, kahit anong nangyayari sa paligid mo, ang mission, ang focus mo. Ganyan din sa ating paglilingkod sa Panginoon. There are a lot of things that may distract you in your mission to the Lord, in your mission to serve God. Maraming mga bagay na pwedeng tumawag ng pansin mo, tumawag ng iyong attention, but then focus on your mission. Amen? Kasi kung madidistract ka, wala kang matatapos, uuwi ka na hindi mo pwedeng maitaas ang kamay mo na mission accomplished, sir. Nakababa lang yung kamay mo, mission failed. Kasi, imbes na mag-focus ka, pumunta ka, na-distract ka kasi marami, may kayamanan doon, may mali-maleta na pera. Na-curious ka, baka pera ang laman. Tumigil ka. Mga bagay na ganun. Okay? So yan po ang ginagamit ng demonyo. You know, ang demonyo, gagamitin niya ang mga bagay dito sa mundo to attract people. But you know, not everything that glitters is gold, Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Alam niyo yung bato, di ba? I don't know if you have seen kasi kami nagbubuhat kami ng graba noon, yung ginagawa namin para magkaroon kami ng pera. Kung may magpapagawa ng bahay, magpapabuhat ng mga graba, yan, kami naman, kinukontrata namin, kanya-kanyang buhat. Kasi yun yung source of income namin para magkapera kami ng personal namin, para mabili namin yung gusto namin bilhin. Okay? So, yung mga graba, may mga pure na nababalutan ng ginto. Akala ko noon, ay gold ang gaya. Hindi pala, ignorante ako. Akala ko tinago-tago ko naman sa pagbaluan ko. Kasi nga bata.
Akala ko ginto yun dahil talagang kumikintab yung pagkagolo niya. Hindi pala ginto yun. Okay? So, hindi lahat ng kumikinang dito sa mundo ay ginto. Okay? So, mag-ingat tayo dahil yan po ang ginagamit ng kaaway para ma-distract po tayo sa ating mission. And our mission is to go and preach the gospel to all places. To go and testify, to go and obey the word of God, to go and support the kingdom of the Lord. Amen? Ganyan po mga kapatid. Ano pa? In Luke chapter 21 verse 34, tingnan nga natin. Luke 21:34. Ano ang nakasulat doon? Okay, Luke 21:34. What does it say? Sige. Be careful, or your hearts will be weighed down with carousing, drunkenness, and the anxieties of life, and that day will close on you suddenly like a trap. Yes, mag-ingat tayo. Kasi bilang isang soldier, dapat alert ka. Dapat, anong tawag nito? Dapat awake ka palagi. Watchful ka palagi. Hindi pwede na nakarelax ka kasi anytime pwedeng may kalaban sa likod or may kalaban. Kaya tingnan ninyo ang mga napapanood natin sa TV na mga pelikula, di ba? Hindi pwedeng isa lang ang direksyon ng mata mo. Kailangan malawak ang horizon, malawak ang makikita mo kasi hindi mo alam kung saan manggagaling ang kalaban. And it's the same as a soldier of God. Dapat tignan mo palagi kung saan aatake ang demonyo para doon ka maging alerto. Because you see, the devil is just roaming around looking for a hole para makapasok siya sa iyo. Amen? Kaya kung nagmamurmur ka, ay butas yan para siya ay pumasok. Kaya imbis nga konting murmuring lang dahil pumasok ang demonyo, ayan, naging reklamador ka tuloy. So yan, mag-ingat tayo mga kapatid. So sabi niya, be careful or your hearts will be weighed down with carousing, drunkenness, and anxieties. Lahat ng mga inaalala natin dito sa mundo nito, the worries of life. Amen? Yung mga worries natin sa buhay. Kaya yan, sabi ng Panginoon, cast your cares unto me. Ibigay ninyo ang inyong mga kabigatan. Huwag ninyong suluhin para hindi kayo ang lumubog. God is giving us a way out from our struggles. Kailangan lang natin na i-activate po natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. At sabi niya dito, and that day will close on you suddenly like a trap. Alam niyo, there's a story in the Bible. During the time of, I'm not sure, I think the time of Gideon, that mamimili sila kung sino ang mga lalaban na mga soldiers. So marami sila hanggang in-screen ng Panginoon, hanggang pumunta sila doon sa river. At sabi ng Panginoon sa kanila, ask the soldiers to uminom. At yung mga soldiers, dahil uhaw na uhaw sila, yung pag-inom nila, nakadumog na nakasay. And sabi ng Panginoon, yung mga naka-bend down na uminom na nakaganon, eliminate them. Sabi ng Panginoon, yung mga uminom na nakataas ang kanilang mga ulo at naka-alert ang kanilang mga mata, they are the ones that will go to fight. Alam mo kasi, kung if you are a soldier, tapos iinom ka, alam mo nasa mission field ka, tapos maaaring nandyan ang mga NPA o mga kalaban sa tapos iinom ka na naka-bend, kung tuganda ka, ano nga makita mo kung mayroong aatake na pala sa'yo. Pero kung iinom ka na naka-alert ka pa rin, na kayong mata mo pa rin ay tumitingin, o at least alam mo kung saan manggagaling ang kalaban. Amen? So ganyan po mga kapatid, dapat alert po tayo palagi sa kung ano po ang gagawin ng kung sa mga distractions na ibibigay ng demonyo sa atin. Amen? So we need to prepare as a soldier. And in Acts chapter 5 verse 29, ano pa? Peter and the other apostles replied, we must obey God rather than human beings. Yan ang standing natin. You know, yung mga soldiers natin, dapat loyal sila sa president. Kahit hindi siya ang binoto nila, dapat loyal ka sa inaitalagang authority. Okay? So it's the same in the spiritual. We must stand with God, not with human beings. Kaya kapag dumarating yung punto na parang hindi mo alam ang gagawin mo kasi may iniuutos ang asawa mo or may mga kagustuhan ang asawa mo, but you want to obey God. Amen?
You want to obey God, you want to do the will of the Lord, pero kontra ang asawa mo, kontra ang pamilya mo, kontra ang mga tao sa paligid mo, obey God rather than men. Amen? Mamili tayo. We need to stand with God. At marami pong mga testimonies na talagang naitakwil sila dahil sa kanilang paglilingkod. They became an outcast of their families dahil sinuway nila yung sinasabi ng pamilya nila. Dahil sinabi ng pamilya nila, huwag kang pumunta dyan sa church na yan. Huwag mong ibigay ang tithes mo. Huwag kang maglingkod. Huwag kang magpabaptize. Pero sinunod nila kung ano ang sinabi ng Panginoon. Oh, they were rejected by their families. But you know what? They have continued to be faithful to God. At alam niyo yung mga pamilya nila na nag-reject sa kanila, oh, naging believers. Amen. Na mas nabilbilag na paikit din. Amen? You know why? Because God will not play with His words. Oo, papahintulutan ng Panginoon that you go through rejection because that will make you strong. That will make you steadfast in your service to the Lord. But God will fulfill His promise of salvation to our families. Amen? Kung magpapatuloy tayo. Another thing, let us prepare as an athlete. Okay? As we prepare to meet our God, let us also prepare to be like an athlete, kagaya ng isang atleta in 2 Timothy chapter 2 verse 5. Similarly, anyone who competes as an athlete does not receive the victor's crown except by competing according to the rules. Yes. Let us compete like an athlete. Let us prepare like an athlete. At bilang isang athlete, para manalo ka, ay kailangan mong makikompete according to the rules. Hindi pwede na, kunwari, track and field, Gaputa, bang, 1, 2, 3, bang! Ayan, go signal. Maray ka, sigsag mo, inararamid mo. No, cannot be. You will be disqualified. Kahit na ikaw yung pinakamabilis, pero kung saan-saan lane ka pumunta, you will be disqualified. Amen? Kagaya ng board exam namin. Sabi ng instruction. Kasi sa board exam, imbis na circlean mo yung letter, yung tabi ng letter may circle. Tapos, shade the circle. Shade the circle, yun ang instruction. Shade the circle of the correct answer. Okay? Tapos nung nag-answer na kami, ay sus, yung classmate namin, sige, circle, ma-circle, circle, ma-circle. Shade the circle. Ang instruction. Pero ang ginawa niya, circle the circle. Marami siyang correct. Yung mga sagot niya, correct. But because wrong instruction, wrong. Hindi mo pwedeng i-apply na, sayang di pagkakataon. Kaya instruction. Very, very important na mag-read ng instruction. Hindi po nakalipag-review ka, diretso answer, nilabsam di instruction. Amen? So yan, kailangan ng instruction. Instruction is very important. Kaya kahit napakabilis mo, kung hindi ka nag-follow ng rules, you will be disqualified. Kahit ikaw pa ang unang nakarating doon sa finish line, if you did not follow the rules, you will be disqualified. And it's the same in our service to the Lord. As we prepare as an athlete, there are also rules that we need to follow. Okay? There are also rules that we need to follow. Unang-una, titignan natin ang Colossians chapter 3 verse 1 to 17. Mahaba ito, pero let's just summarize. Unang-una, number 1 rule. As we prepare to be an athlete, we need to set our minds on things above, not on earthly things. Amen? We need to set our minds. Kailangan iset mo yung mind mo. As an athlete, dapat ang mind mo is nasa finish line. Kasi kapag ang mind mo is, habang tumatakbo ka, hinahanap mo yung mama mo, kung nag-cheer ba, nagkaklap ba yung mama mo o yung tatay mo. Alinabsan na ka, nagitidad duma. Diba? Kailangan na yung focus mo is sa finish line. Once na iba ang focus mo, hindi ka makakarating. Hindi ka mabilis na makakarating sa finish line. You may still reach there, but then, baka ikaw na ang last. Amen? So set your minds on things above.
as we prepare as an athlete for the coming of the Lord, we need to set our minds on things above. Dapat yung mga things lang na nakakalugod sa ating Panginoon. The things that will bring our salvation, that will give us our salvation, yun po sana ang iisipin natin palagi. Another thing that we need to do is to put to death whatever belongs to your earthly nature. We need to put to death, patayin natin ang mga bagay that belongs to this flesh. Alam niyo ang kalaban ng Holy Spirit? The nature, yung sinful nature natin, yung nature of man is always contrary to the Spirit, to the will of the Holy Spirit. Kaya nga sabi niya doon, the Spirit is willing but the body is weak. Kahit gusto-gusto ng Spirit mo, pero ayaw ko, sabi ng body, o di wala. Kahit gustong-gusto, intahan matiging mo, ayaw ko kung nantibagi madina kahit tag-udang, awan. Amen? So, magkakontra talaga ito, kaya sabi ng Panginoon, put to death, patayin ninyo ang mga bagay that belongs to the flesh, that belongs to your earthly nature, sinful nature. What are these things? Sinamarize ko na lang para hindi tayo mapatagal. Sexual immorality. Amen? You know, as an athlete, hindi basta-basta, meron kagaya din ng soldier, hindi basta-basta na porke qualified ka, porke makisig ka, porke mabilis ka, porke gwapo ka, o kaya porke kilala ang pamilya mo, hindi po. Meron din silang batayan ng character. Once na nag-commit ka ng immorality, if you are a soldier, nag-commit ka ng something na hindi morally good, or you will be dismissed from your office. Amen? Kaya tinatago nila ang mga kabit nila. Okay? Ang mga kasalanan nila para hindi sila ma-disqualify. And it's the same spiritually. In order for us to prepare for the coming of the Lord, we need to prepare as an athlete at kailangan natin i-let go lahat. We need to prepare as a bride and we need to let go of all these things that belongs to our earthly nature. Okay? So, sexual immorality, impurity, lust, yan, pati lust, kagustuhan ng laman, kahalayan, evil desires, pati yung mga pinaplano mo na hindi kaaya-aya, yung mga kasalanan na gusto mong gawin, na plano pa lang, kailangan i-let go na natin. Greed, pati kasakiman, yan, pagiging sakim, pagiging, other term is sakim, selfish, okay? Idolatry. Idolatry, ibig sabihin, hindi lang yung idol na magkaroon ka ng rebulto sa bahay mo or magsamba ka sa mga things of this world. You know, it can be people, it can be money. Amen? Money can be an idol. Kaya, tinuturuan tayo ng Panginoon na mag-manage natin ang ating mga blessings in order na maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. Amen? So, huwag kayong magalit kung minsan, ay, may mga exhortation. Ano ba naman itong church na to? Meron namang regular tithes and offering. Ay, dapat lang mananti special offering. At danto pa'y mananti pledge. At danto pa'y mananti mai-exhort. Huwag tayong magtaka. These are opportunities in order for us not to be, anong tawag nito? Para hindi tayo magkaroon ng love of money. Okay? Para sa ganun, mayroong opportunity for us to plan. Okay? And another thing, we need to get rid of this. Kailangan maalis mula sa atin ang mga bagay na ito. Unang-una, anger. Kaya kung mayroon kang problema sa anger mo, you know, I have a problem with my anger. May problema ako sa aking galit kasi minsan lang akong magalit. Hindi ako madaling magalit. Pero kung yung minsan na yan, ay, baka 7.8 magnitude. Minsan lang. Hindi ako magagalitin na, hindi. Maunong. Binuntak, ay, 7, baka 8. 80 magnitude na. But I thank the Lord. Because ito yung naging problema ko. I've been taking care of 2 little boys. Ay, sus. Ang kukulit nila, tapos alam niyo naman ang buhay natin as kung yan dito, the metro, di ba? 9 o'clock, bring the kids. 9:10, back home. 9:15, cook.
Di ba kung nung na-overtime ka sa isang bagay, lahat na ay overtime na lahat, magugulo yung schedule. So, mapapagalitan ka na naman ng amo. Okay? So, nagka-problema ako, but I thank the Lord that nung ipinanalangin ko, sabi ko, Lord, kung hindi ko mamamanage ang galit kong ito, take me out from this family. Especially that they know that I'm going to church. Pinapahaya ko lang ang pangalan ng Panginoon. Take me out, terminate mo na ako, Panginoon. Kung hindi ko ma-overcome ang galit ko, i-terminate mo na ako. I don't want to be in this family at mapapahiya ang pangalan mo. And I thank the Lord because, running away is not a solution to our problems. Maring sabihin mo, i-terminate ka doon, lilipat ka, the same pa rin yung character ng galit mo. But, that's the time na tinuruan ako ng Panginoon. Every time na agungot ako, ang kati-toilet mo na yan. Ay, ako, hindi rin pausak man na yan. Hanggang naging habit. Pero ang prayer ko is every morning before I go out from my room to do my task, first, pinapa sa kamay ko sa Panginoon, Lord, hold my tongue, hold my temper, hold me. Para kapag nagalit ako, Panginoon, do not let me move. Kasi nga natin mga aarak, alam mo yung meron nakayakap sa'yo para i-tame ka, para hindi ka makagalaw, para hindi mo masuntok yung gusto mong parang ganun, gusto kong ganun ang gawin ng Panginoon. And I thank the Lord that is what happened. Kaya na-overcome ko. At least every time na parang magagalit ako, the Lord will bring me to the toilet and then, sige, gramus ka lang ng gano'n, mahimas-masan ka. And then you go out again. Okay? So hanggang naging habit yan, hanggang praise the Lord. Masasabi ko na talaga ang laki ng pinagbago. There are still instances na nagmamanifest, but then I thank the Lord kasi natuto na ako na kung galit ako at alam mo na makakasakit ang gagawin mo, mag-walk out ka na lang muna. Bumalik ka na lang kung nahimas-masan ka. Because you see, words are spirit. Kapag nasabi mo na, you cannot take it back anymore. O kahit na nag-sorry ka, but the damage has been done. Amen? Hindi na natin maibabalik. Kaya, kung alam mo na galit ka, at ang alam mo na dahil sa galit mo ay magkakasala ka, mag-walk out ka na lang muna. Hanggang mahimas-masan ka, that's the time that you go back and explain yourself. Amen? Kaya nga sabi natin, do not make a decision when you are angry. Bakit? Kasi automatically wrong ang decision mo kung galit ka. Amen? Kaya yan. So, let's get rid of all these things. Anger, rage. Rage is mas grabe sa anger. Okay? Yung puot, yung galit, mas matinding galit. Malis, yan, malisyosa. Aming makita, aming mangmugmo, merong anong tawag nito, may meaning sa'yo. May malisya. Slander. Pag nagdadaot ka po nga tao. Okay? Pag nag-chismis. Filthy language, yung mga bagay na sinasabi natin, even green jokes, mga kwento na hindi dapat ginagamit or sinasabi. All these things, lying, pati pagsisinungaling. Amen? Whenever you are tempted na magsinungaling, always remember that the father of lies is no other than Satan. So, kung maglalay ka, your father is panunutong lagta. Kaya, bago ka mag-lie, mali na kayo natatang kay Satan. Do not lie. Diba? Yan. Ano pa? Put on the new self renewed in knowledge and in the image of God. Put on the new self renewed in knowledge in the image of God. Yes. Diba? You are a new creation already. The old has gone. Nawanan di dati na ka. Hindi na ikaw. Because you have been renewed from glory to glory. You have been cleansed. You have been purified by the Lord, by the blood of Jesus. So we put on that new self. Huwag nating babalikan yung dati. Amen? Kaya yan, importante na magpabaptize po tayo mga kapatid. Because you see, it's not the water. Wala sa water ang power. Okay? It is in our obedience to God. We become conscious, of course, hindi naman ibig sabihin na pagkalublog mo na ganyan ka, perfect na kaagad ang buhay mo, hindi ka na magsisinungaling.
magsisinungaling, hindi ka na mangungupit, hindi ka na magkakasala, hindi po. There will still be temptations, matitempt ka pa rin na gagawa. Pero ano ang difference? You will be conscious, magiging conscious ka dahil nandun ang small voice of the Lord na, oops, diba? Binago natin ka, bakit mo pa gagawin yan? Every time na may gagawin kang masama o mayroon kang binabala, oops, alisin mo yan sa isip mo. Nabago na ang isip mo. O kaya yan, hindi mo na itutuloy ang mga bagay na balak mong gawin. Okay? So ano pa? We let peace rule. Okay? Hinahayaan natin ang kapayapaan ang siyang maghari sa ating mga buhay. Ano pa? Whatever we do, we need to do it all for the glory of God. Okay? Submission to the rulers, to the rules and to the rulers in authority. Yes, if we prepare as an athlete, kailangan we submit to the rules and to the rulers. Hindi mo pwedeng sabihin doon sa referee na, ay, sumali ka rin ako nga nakata. Hindi pwede. Kailangan we submit to the governing authorities. Amen? Ganyan po. And the last, na kung saan inihalin tulad ang pag-prepare natin is, prepare as a farmer. In 2 Timothy chapter 2 verse 6, let us prepare as a farmer. Ano ang sabi niya? The hardworking farmer should be the first to receive a share of the crops. Okay? A farmer will work hard. Kung gusto mo na magkaroon ng harvest, you need to work hard. You need to work hard as a farmer. Kailangan mong laging binabantayan, baka may uod, di ba? Yung mga farmers natin is para hindi mapeste yung kanilang mga tanim. Lagi nilang binabantayan. Dapat akan mag-flashlight itirabi. Linungan na payo. How precious are the vegetables. Amen? Yung mga tanim nila, yan, dedicated effort. Yan, nag-e-effort sila. And you know, every effort that they do when they harvest, yun yung reward ng kanilang hard work. Amen? Amen? So it's the same in the spiritual. We prepare also like a farmer. As a farmer, kailangang maging hardworking tayo sa ating mga mission. Gawin natin ang kalooban ng Panginoon. Mag-effort tayo, dedicated. Magkaroon tayo ng dedication na mag-effort sa mga ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kasi sabi niya, even in Luke chapter 13 verse 24, ano ang sabi niya dyan? Luke 13:24, make every effort to enter. You see, it takes effort to enter through the narrow door. Hindi pwede ang relax. Kaya yan, nakukol ang attention natin if nagre-relax ang pananampalataya natin, nakukol ang attention natin, kinukol ng Panginoon through the mouth of the preachers, the teachers of the Word of God, or sa ating mga pastors, or sa ating mga leaders. Kaya huwag kayong masaktan. Kung minsan, napapagalitan o napapagsabihan tayo, it's because it takes an effort to enter through the narrow door. Kailangan ng effort. Eh kung pa-relax-relax at pabanjing-banjing ang tao, wala. Paano papasok sa narrow door kung walang effort? Okay? Because sabi niya, because many, I tell you, will try to enter and will not be able to. Kaya mapalad tayo mga kapatid. Hindi po perfect ang ating simbahan. Hindi po tayo perfect even as na nagtuturo ng salita ng Panginoon. We are not perfect. But we praise the Lord that we are given the opportunity to know more of the Word of God. At sa pamamagitan ng Word of God, the truth from the Word of God, mas lalong napapalalim ang ating foundation sa ating pananampalataya. Mas lalo tayong natuturuan on how we are going to be qualified to enter the kingdom of God. Amen? Isuwan nga mabalinti ang relax na Kristiyano. Why? It takes effort to enter the narrow door. And the narrow door will lead us to life. Amen? Hallelujah! And the last verse that we are going to read, overall, ang ating conclusion, 1 Corinthians 15:58. Sabi niya dito, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. That's why heaven is prepared for the prepared. Ang langit nakahanda para sa mga nakahanda. Amen? So kung hindi tayo maghahanda ngayon, it may be too late. Huwag nating sabihin na, di bali, last 2 minutes, tsaka ako maghahanda. Eh, kailan yung last 2
minutes. There's no specific time given by the Lord. Amen? So, let's all prepare as a bride. I-clothe natin. As a bride, we need to wear the wedding garment. Amen? And let's prepare as a soldier. Let's prepare as an athlete. Let's prepare as a farmer. Because the heaven, our mansion is heaven, was already prepared by Jesus. Hinihintay lang tayo na mag-prepare for His coming. Amen? So ito lang po ang ating pag-aaral sa hapong ito. And I hope and I believe na sana po it would encourage us to mag-effort pa tayo. Kulang pa ang ating ginagawa. Kaya nga laging sinasabi ng ating mahal na bishop, yes, we have nakikita natin na marami tayong nagagawa sa Kingdom of God, pero kulang pa, sabi ng mahal nating bishop. And we are so blessed, kahapon, they have established the healing worship every Tuesday and Thursday. Kaya if you can join, you join. Nag-join ako kasi nilive mo ni Sister Sheila. Ayun, buya ka na. Oh, it led me to worship God. Nag-flow ang anointing. Talaga very, very strong. So, let's take every opportunity habang meron na tayo po ay sumalok, tayo po ay magpalakas sa ating spiritual na buhay. Because there will come a time na ipapatigil ang mga ganitong mga bagay. Kaya, kung gaano karami ang sinalok mo, yun ang maging sustenance mo. Kaya kung nilaro natin ang salita ng Panginoon, wala tayong awan sinakdo tayo niya, mabaling at tungtungod tayo, pero lumalabas sa kabilang tinga. Then, when famine comes, famine of the word will come, ay walang magsusustain sa atin. Okay? So, thank you very much for listening. And it's our prayer that we all stand firm in the Lord as we await the coming of God. Let us pray before I give back to the MC. Yes, Lord, thank you so much for this lesson, oh God, that we have heard. Lord, inculcate in our hearts that it will make us, oh God, it will serve, Lord, na motivation ng bawat isa sa amin to continue to serve you, to continue to persevere until you come, Lord. Father, Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, para hindi po namin laruin ang mga ginagawa namin, para magseryoso po kami na maglilingkod sa iyo, Panginoon, at ano po ang mangyari sa aming kapaligiran, Panginoon. Lord, tulungan mo kami and continue to fill us with your Holy Spirit in order for us to overcome everything, every scheme of the enemy, O God, that would na gagamitin niya para i-distract ang bawat isa sa amin. Panginoon, ikaw lamang ang sumadagkila sa puso at isip ng bawat isa, at ikaw, Panginoon, ang aming susundin sa aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you all. Binabalik ko po sa MC natin.